Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ito si Pangulong Bongbong Marcos. Binanatan yung China, mga kababayan. Pakinggan natin ha. Bago umuwi ng Pilipinas, dumalo si Pangulong Marcos sa East Asia Summit. Dito niya binanatan ulit ang patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Pero buwelta naman ng China, hindi raw sila ang promotor ng gulo sa rehiyon. Nagbabalik si Maricel Halili. Huling araw na ng kaliwat ka ng meeting ng mga leader ng ASEAN at iba pang bansa sa Lao ngayong araw. Pero sa East Asia Summit kanina, wala pa ring preno si Pangulong Bongbong Marcos sa mga tirada nito laban sa China dahil sa mga illegal na aktibidad nito sa West Philippine Sea. Sa kanyang speech, sa harap mismo ng 18 leader kasama ang mga kinatawan ng China at Amerika, muling binigyang diin ni Pangulong Marcos. Birahin nyo mga kababayan 18 kinatawan ay hindi po ito natinag si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang binanatan niya po yung China. Dahil dito sa pang-abuso, pangharas sa mga kababayan dyan natin sa West Philippine Sea. Biroy mo, binangga nila yung barko natin. Wasak. Sinasabuyan tayo ng tubig. Diba? Ultimo mga naghatid lang ng pagkain dyan sa Sierra Madre, binabanatan nila, di ba? Hinaharang nila, kinukuha yung mga pagkain. Diba? Patunay lang po ito na talagang si Pangulong Bongbong Marcos talaga, hindi po ito natatakot. Matindi talaga. Kaya mali yung pagkakakilala nyo dito mga didisyet kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang ating Pangulo ay tahimik lang po ito pagdating dito sa bansa natin. Hindi kayo pinapatulan. Pero pagdating naman sa mga dayuhan, hindi po ito umaatras mga kababayan. Pero mo naman, meron ba kayong nakilalang presidente na ganito kaangas magsalita para ipagtanggol yung West Philippines natin? Di ba wala pa? Ultimo si Rodrigo Duterte, hindi nagawa ito mga kababayan. Puro lang si Rodrigo, magaling lang ito sa mga kapwa niyo kababayan. Pero sa mga dayuhan, tupi po ito. Kaya huwag niyo kaming bubulahin mga didisit tuloy natin. Marcos na hindi dapat baliwalain ng ASEAN ang panggigipit ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahit nga raw ang mga sibilyang barko at eroplano ng mga Pinoy, tina-target ng laser at sinisindak ng guided missile ships ng mga Chinese. Ini-intimidate yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga Coast Guard. We'll just have to deal with it. But nonetheless, whatever happens, we will maintain that presence. Nakakuha naman ng kakampi si PBBM sa ASEAN-US Summit kanina. Sabi ni US Secretary of State Antony Blinken, nag-aalala na sila sa panganib na dulot ng China. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people and harmed vessels from ASEAN nations, and contradict commitments to peaceful resolution of disputes. Pagtitiyak ni Blinken, makakaasa raw ang ASEAN at Taiwan sa suporta ng Amerika sa usaping ito. Giit naman ng China, hindi sila ang promotor ng gulo. Katunayan, mas naging mapayapa umano ang sitwasyon sa South China Sea dahil sa pagtutulungan ng ASEAN at China. Muli ring iginiit ng Beijing ang commitment nila sa pagbalangkas ng Code of Conduct na magsisilbing panuntunan sa pagpapanatili ng kaayusan sa South China Sea. Sa kabila nito, naniniwala naman ang isang eksperto na taliwa sa sinasabi ng China ang totoong intensyon nila. 2018 pa kasi nag-umpisa ang negosasyon para sa Code of Conduct, pero tila sinasadyang patagalin ng China ang pagpasa rito. Dahil dito, mas mainam daw para sa Pilipinas at sa ibang claimant at bansa sa ASEAN na bumuuna ng unilateral cooperation at sila-sila na ang bumalangkas ng Code of Conduct para umusad na ang issue. Kaya nga ganito mga kababayan, yung ginagawa po ng China dito sa atin, dito sa karagatan natin, ay hindi po nila nagagawa yan sa iba. Takot po sila mga kababayan. Takot din po ito mga kababayan dahil sa ibang bansa katulad ng Taiwan, yung Taiwan palaban talaga yan. Yayariin ka talaga dyan kapag pumasok ka sa radar nila,
panigurado yan na gusto mo makipagbakbakan. Dito sa Pilipinas lang nagagawa ng China yan. Bakit? Kasi hindi sila pinapatulan. Pero mukhang sumusobra na. So sumusobra na po yung China, kaya di natin pwede sisihin yung Pangulo natin. Di ba? Kung maging palaban siya. Ang problema nga dito mga kababayan, paano nga kung hindi makinig itong China na to? Ituloy nyo lang yan. Sige, ituloy nyo lang yan mga pang-abuso nyo dyan sa West Philippines Sea. Tingnan lang natin kung hindi mapunta ito sa gera. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman sa nagtatapang-tapangan. Pero alam kasi ni Pangulong Bongbong Marcos na meron siyang mga kapanalig. Nandiyan dyan yung Japan. Nandiyan dyan yung Amerika, Australia. Di ba? Imposible naman na hindi tayo tulungan ng mga yan. Hindi naman yan magtatapang-tapangan si Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga malalaking tao dyan sa ASEAN Summit kung hindi talaga siya sigurado na hindi siya tutulungan, di ba? Kaya mag-isip-isip kayo, mga sinungaling talaga kayo mga chikwa dapat talaga sa inyo, nako, hindi ko alam kung ano talaga ang habol nyo. Ang alam ko naman kung anong habol nyo dyan. Karagatan, pagkain, isda, mga laman dagat, yung mga habol nyo dyan Langis. Alam natin yan dahil sa panahon panidigong yan nag-umpisa yung mga usapan dyan Sinasabi nga ni Rodrigo Duterte dati, di ba? 60-40. Diba? 60 sa atin, ang hatian dyan, sa langis daw, 40 sa inyo. Bakit naman ayaw nyo yata sundin? Gusto nyo yata na kayo-kayo na lang. Diba? Tuloy natin. Even with or without China, you can create your own code of conduct now. So it's not up to China because if in case we keep on giving importance to China and China is delaying it, ito na yung walang magiging code of conduct. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kababayan yan ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang angas. Masabi ba natin na angas? Oo. Diba? Dapat lang para maramdaman naman ng ibang lahi na hindi tayo pwede maliitin. Kasi kung sa ibang bansa nga, hirap na hirap sila, hindi nila kaya maliitin ng China na to di ba? Hindi nila nagagawa yan sa ibang bansa. Hindi po nila nagagawa yan mga kababayan. Kasi alam nila na pag ginawa po Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Ginawa po kasi nila yan mga kababayan. Mag-follow at mag-subscribe sa social. Ba yun? Kapag ginawa po nila yan mga kababayan kasi na katulad ng ginagawa nila ng China dito sa atin, na binabangga yung barko, hinaharas yung mga pinutulan ng daliri, yung mga Pilipino, di ba? Yung mga tapos kinukuha yung mga pagkain, di ba? Hindi po nila magagawin sa ibang bansa mga kababayan. Panigurado kasi gerang hanap nila Kaya nga ito nga yung ano dito ito nga yung ang pananaw ko dito. Dapat talaga magpalakas ang Pilipinas. Magpalakas. Hindi naman porkit gumagawa tayo ng mga nuclear na yan, makikipaggera na tayo. Hindi. Pwede natin sabihin yan na protection lang po ito sa atin. Hindi porkit gumagawa tayo ng mga ganyan, mga nuclear na yan, makikipagbakbakan na tayo. Hindi. Bakit kayo sa ibang bansa? Bakit yung ibang yung China na yan? Marami naman silang ginagawa ng mga pampasabog diyan. Diba? Hindi naman natin sila pinapakialaman sinasabi ba natin na banta sila sa atin? Hindi, di ba? Banta talaga, pero tayo ba hindi pwede gumawa ng mga ganyan bagay? Hindi ba tayo pwede magpalakas ng gusto para pumantay naman tayo sa kanila, di ba?
Kailangan po yun. Dahil kung ako talaga yung malaking tao na kaya ko gumawa ng mga ganyan, gagawin ko talaga para palakasin yung seguridad natin. Di ba? Or ayaw lang nila na gumawa tayo ng mga sarili nating mga nuclear na yan dahil gusto nila bumili tayo sa kanila. Di ba? Eh di bumili tayo sa kanila. Oh, lahat ipunit, bumili tayo sa Russia, kahit saan bansa, Australia, Amerika, Jordan, kahit saan bansa, China. Bilhin natin lahat mga yan. Kung gusto nila, di ba? Para lang magkaroon tayo ng sapat na kagamitan, pangdigmaan, para hindi po tayo hinaharas ng mga ulupong na to. Kasi mga kababayan, kaya ganyan sila dahil nga alam nila na kayang-kaya tayo tapusin. Di ba? Kaya para sa akin, dapat palakasin talaga yung mga military equipment natin. Yan yung pinaka-the best dyan na gayahin natin sila. Yun lang naman yan eh. Gayahin natin sila. Kung anong mayroon sa kanila, gumawa tayo. Di ba? Para pantay-pantay. Hindi yan bantay sa kanila. Bantay yan kung gagawa sila ng kalokohan. Talagang magiging banta sa kanila yan. Dahil papalag tayo eh. Ganun lang yan eh. Kapag hindi naman sila gumagawa ng kalokohan katulad ng ginagawa ng China dito sa atin. Sa kanilang mga pambubuli. Wala tayong magiging problema. Magiging tahimik po tayo lahat, di ba? Kaya sana palakasin natin yung equipment ng mga pandigmaan natin, mga kababayan.